Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Angas ni Abante umatras at tinuro pa ang tunay na traidor. Matapos ang matinding buwelta ni dating Pangulong Duterte, abay nanlambot itong si Abante at umatras ang angas. Matatandaan na isa si Abante sa matinding bumibira sa mga Duterte. Abay ngayon, mukhang nanlambot si Abante at ang matinding dahilan? Akin, no, including the other Quadcom members, I don't think that meron pa kaming dapat itanong sa kanya unless otherwise talagang gusto namin siyang i-grill on some questions. Nakakahiya naman o nakakaawa naman sa ating Pangulo kasi medyo naawa din ako dahil talagang medyo matanda na siya at hindi na mahina na siya. Nakakaawa naman na i-grill namin ng gusto ang dating Pangulo natin. Tinuro pa ni Abante kung sino talaga ang tunay na traidor sa ating bayan. He is a soldier of the armed forces. Nakita mo naman, he believed that the former president is not following the constitution. So nag-alsa siya, no? Naging leader siya ng kudita, ano? And I was thinking na itong taon to should be an example of patriotism. So tinanong ko siya, if you are connected with the ICC and giving some documents to them, is that not conniving? Connivance ba yan? Or you are even becoming a traitor to the Philippine government because you are feeding the ICC with information? Oo, para makita mo maigi. O ano ba talaga ang basis mo? O ano ba talaga ang explanation mo? Why do you why do you connect yourself with the ICC? Hindi naman pinalagpas ng isang political analyst ang mga pahayag na ito ni Abante at pinalamon pa ng katotohanan. Si Congressman Abante, yung isa sa mga namumuno ng Quadcom. At isa siya doon sa nag-offensive dito sa investigasyon na ito, paglilink ng Pogo, sa extrajudicial killing, sa Tokhang. No? Pero ang sabi niya kanina, medyo naaawa siya kay Presidente Digong dahil matanda na, no? Baka napapagod na. Ano si Digong nagsasabi? Tuloy! Hinahamon niya eh. Kasama yun sa kanyang performative politics na hindi ako natatakot sa inyo. Kahit puro bata kayo, kahit marami kayo, kahit matanda ako, nag-iisa ako, kayang-kaya ko kayo. No? Hindi lang yung ICC sisipain ko, pati kayo sisipain ko. So, kasama yun sa kanyang drama. Bakit ka maaawa ron? Bakit ka maaawa sa isang halimaw, no, na mahigit 35,000 ang pinapatay na walang due process? Dahil yun ang hindi masasagot ni Digong. Yun ang hindi kayang sagutin ng mga halimaw. Yung kanilang mga biktima. Diba? Yun sana ang dinamihan ng Quadcom. Yung mga yan. Doon sila maawa. Huwag dito sa halimaw na ito na gustong pumunta sa impyerno. Huwag na nilang pigilan pumunta ng impyerno. Diba? Sabi nga ng isang kongresista, ayaw ko po kayong pumunta sa impyerno dahil hindi maganda ron. Diba? Ay nako, tulak mo sa impyerno. Gusto niya. Ito lumitaw ang lahat ng kakulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin eh. Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation eh. Ang aking description, inquisition eh. Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Opo. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan na harap sa kanila. Naalala mo yung inquisition? Yes po. Na yun ay mabalasik. Walang ebidensya pinag-uusapan dyan. Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo eh. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Opo. Para siyang akusado eh. Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko lang ulit, nung tinatanong siya ng isang miyembro ng Quadcom na parang inquisition tanong niya, tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan. Yung pagkatanong mo yan, ay aalis ako dito. Kaya bigla silang binirek at nahalatangan na Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in aid of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun.
prosecutory ang process, persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte din, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Opo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila resource person. Opo. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Opo. Oh, nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit nung isang Las Canas kang Opo, Lascana at saka si Matubato. Oo. Paano papayagan ng korte yun, Jen? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit to? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Ayun. Bago mo affidavit magamit na yun. yun, oo. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Oh, di, Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Di ba? Paano, hindi kasi ihaharap kasi nung kanyang abogado, pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Ayun. Kung halimbawa nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon pinapayagan na yung judicial affidavit Opo. para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. No. Oho. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po, wala. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang ano pangalan, Luistro? Opo. Oh. Congresswoman Luistro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag ginamit. Ipalagay na natin. Oo. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Ayun. Para sa ganon, hindi masurpresa yung kalaban mo. O, yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala kang abogado si Pangulong Duterte. Oho. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-object na kagad dun eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po Xerox copy po yan. I want to see the original copy or the certified true copy. Aabutin ka ng sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo, hanggang saan po Right. ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente? Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Wala, Walang hindi ganon. pwede. Hindi pwede yan ko. Wala. Bali, wala. Paano? Ginamit mo ko kay Garma. Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang araw, ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte, cross-examination na yun. Yes po. Oo. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Ni-review niya- Bago original natin magamit. Bago natin magamit. Testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Oho. Kasi merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Oho. Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya, the confession must be voluntary. Okay. Okay. Opo. O, halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo eh. Sa kamera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako magkukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntary. Na voluntaryo. Oho. Nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Oo nga. Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa niyo ito voluntarily. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground. Hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Oo. Huwag na po bilang kang abogado. Nakakulong ka, di ba? Paano mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulang po bang abogado? Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Hindi yan ang tingin na gusto mo. Yan ba Kung pinili ikaw mo? ay kukuha ng abogado, yan bang pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pa kakilalang abogado? Meron po. May pinagtitiwala? Meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Oo nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo dun sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Oho.
Pero paano po yung appearance? Sabi kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Si, Wala nga siya sa posisyon Ayun. na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado sa harap ng korte. Oo. Sapagkat ito ay hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Oo. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Oo. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process niya? Ano Kung pa? pinag-uusapan ng criminal law. Meron kang karapatan, i-confront mo yung nag-a-accuse sa'yo. Paano niya i-confront yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin. Paano niya i-confront yung nag-appear doon sa Suma? Asierto ata ang pangalan. Opo, yun, kinwesto niya yung kong. Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Oho. Pipigilin ko lahat dun eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba yung due process? Oho. Paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong affidavit ng Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling talaga kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Oho. Ano pong nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korting yun? May tawag kayo sa korting gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo court po nangyari.